Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, mabuhay mga kababayang Pilipino. Morning once again. Welcome back to UNW. And salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin upang makapagbalitaan tayong muli sa araw po na ito. It's now 4:33 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Good morning din sa iyo, Nina. Yes, good morning James, at syempre sa ating mga kasambahay. Pagbati po ng isang magandang umaga mula rito sa Down Under. Ngayon po ay araw na ng Biyernes, February 2, 2024. Mula sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. At mula sa Victoria, Australia, ako naman, si Nina Bascon. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Filipino community mainit na tinanggap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hanoi, Vietnam. Pakistani Prime Minister Imran Khan at kanyang asawa na hatulan ng 14 na taong pagkabilanggo. 400,000 Canadian seniors aprobado na ang dental care plan. King Charles isinapubliko ang treatment dahil sa magandang resulta nito. Arctic freeze na inaasahan sa United Kingdom parating na. Rail at ferry services kanselado. 5 ASEAN countries kasama ang Thailand nagsanib puwersa bilang single tourism destination. At una sa ating mga umaatikabong balita, mainit ang naging pagtanggap ng Filipino community sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Vietnam. Sa kabila ito ng mga usapin sa pagitan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpayag din ng ilang salaysay ang kababayan natin ukol dito. Ito ang umaatikabong balita ni Ann Gonzalez. Tapos na ang kampanya. Ito ang biro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Filipino community bago niya simulan ang kanyang talumpati sa ginanap na meeting sa Hanoi, Vietnam. Ilang beses kasing kinanta ng mga kababayan sa Vietnam ang campaign jingle ni PBBM habang iwinawagayway ang Philippine flaglets. Concern sa mga OFW ang inaasahang madinig ni Alex Zulieta sa Pangulong Marcos Jr. kung kaya't dumayo pa ito mula Ho Chi Minh City papuntang Hanoi upang makita ng personal ang Pangulo. Isang restaurateur na 16 na taon nang naninirahan sa Vietnam si Alex Zulieta. Ayon sa kanya, nais niyang madinig kay Pangulong Marcos Jr. ang concern sa mga OFW. Ina-expect ko siya yung kung ano yung sinabi niya sa plataforma niya, and inaasahan ko ring marinig, syempre mas yung concern sa mga OFW, particularly sana sa mga may kailangan ng visa. Mapaintindi niya kung ano ang mangyayari ng bagong Pilipinas para sa mga bagong Pilipino. Kumpara sa Pilipinas, mas maalwan ang pamumuhay ng mga kababayan sa Vietnam dahil sa mas mataas na sweldo at mababang cost of living. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito na lumalakas na ang ekonomiya ng bansa. Ngunit sapat ba ito upang mapauwi ang mga OFW sa Pilipinas upang doon na lamang maghanap buhay? Magtatrabaho, siguro hindi, pero kung lumalakas na ang ekonomiya, at yun naman ang sabi ng ating Pangulo, negosyo siguro. Magsimula tayo sa isang maliit na negosyo. And sana rin, kung talagang lumalakas na nga ang ekonomiya, wala nang aalis na Pilipino. Mag-i-stay na lang sa Pilipinas, mas maganda yon. Isa sa Zulieta sa up-close na nakita ang Pangulo at nakapagpakuha pa ng maraming litrato. Masaya itong makita ang presidente, ngunit malungkot sa mga nadirinig na hidwaan sa pagitan ni PBBM at dating Pangulong Duterte. Nagpahayag din ito ng saloobin ukol sa Bagong Pilipinas program ng presidente, gayon din ang mainit na usapin sa People's Initiative. Ako personally, bilang isang Pilipino din naman, open ako dyan eh. Open ako, kahit ngayon kung batas at batas ang pag-uusapan, kung hindi naman talaga kailangang palitan, di wag niyong galawin. Pero kung sa tingin ninyo kailangan ng galawin, palitan, baguhin, ayusin, bakit hindi? Kung para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino, bakit hindi? And sana tayo ding mga Pilipino maging open-minded.
Sa bagong Pilipinas, bilang OFW, wala namang magtutulungan kundi kapwa OFW, tayo mga Pilipinong nasa ibang bansa. Sa maliit lang na paraan na pagtulong sa kapwa kababayan natin, malaking bagay na yan na hindi na kailangang ikwento. Malayo man ang usapang politika sa Vietnam, batid ni Julieta ang namumuong pagkakabahabahagi ng mga kababayan sa Pilipinas, bunsod ng salungat na pananaw ni dating Pangulong Duterte at President Bongbong Marcos Jr. sa ilang mga issue. Pahayag ni Julieta. So sa mga kababayan natin sa Pilipinas, kalmahan lang po natin and sana meron tayong tamang wisdom para hindi po lumaki yung gulo. Ano ipag-pray din po natin si dating Pangulong Duterte at si Pangulong Marcos kung anong dapat nilang gawin at kung ano ang dapat na tamang salita ang lumabas sa bibig nila. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahatulan ng 14 na taong pagkabilanggo ang dating punong ministro ng Pakistan na si Imran Khan at ang kanyang asawang si Bushra Bibi matapos mapatunayang labag sa batas ang kanilang pagkakakuha ng pera mula sa mga regalo ng Estado. Ito ang bumatikabong balita ni Erica Luzon. Isang linggo bago ang pangkalahatang halalan sa Pakistan, hinatulan ng 14 na taon na pagkakabilanggo si Pakistani Prime Minister Imran Khan, pati ang kanyang asawang si Bushra Bibi dahil sa pagtanggap ng pera bilang regalo mula sa Estado noong sila ay nasa pwesto. Si Khan ay kasalukuyan nang nagsisilbi ng 3 taong pagkakabilanggo dahil sa korupsyon. Nahatulan din siya ng 10 taong pagkabilanggo noong Martes dahil naman sa paglabas ng mga klasipikadong dokumento ng Estado. Bilang parusa, inatasan din ng hukuman ang mag-asawa na magbayad ng multang humigit kumulang na 1.5 bilyong rupees o 297 million pesos. Sinabi rin ng Pakistan Tehreek-e-Insaf o PTI party ni Khan na ang hatol na ito ay nagtatakda na hindi na siya maaaring magsagawa ng anumang trabaho sa pampolitikong larangan. Siya ay hindi pinapahintulutan sa loob ng 10 taon na mamuno sa pampublikong opisina. Samantala, ang mga taga-suporta ni Imran Khan ay nananatiling matatag at naniniwala na ang mga kaso at hatol ay hindi magiging hadlang sa kanilang suporta sa kanilang leader. Ipinahayag nila ang kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang laban para sa pagbabago at pag-unlad ng bansa. Erica Luzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Federal Bureau of Investigation or FBI ng Estados Unidos na naghahanda ang mga Chinese hackers upang magdala ng kaguluhan at tunay na pinsala sa bansa. Anila target ng mga hackers ang iba't ibang infrastruktura sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Miguel Ray De Leon. Tumistigo si FBI Director Christopher Wray at iba pang mataas na opisyal ng bansa ukol sa cyber activity ng China noong Miyerkules sa House Select Committee on the Chinese Communist Party. Ito aniya ay isang paalala sa gobyerno ng Estados Unidos na target umano ng mga hacker ang water treatment plants, electrical infrastructure at oil at natural gas pipelines. Hinahanap nila ang paraan upang masira o ma-degrade ang mga kritikal na civilian infrastructure na malaking banta sa pisikal na kaligtasan. Itinanggi naman ng gobyerno ng China ang mga aligasyon ng hacking. Ayon kay Jen Easterly, puno ng US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, naging bentahe ng mga cyber actors ng China ang mga basic flaws ng technology ng US. Aniya, insecure ang technology ng critical infrastructure dahil hindi liable ang mga software developers sa defective technology sa nakalipas na mga dekada. Na-prioritize ang features at paglabas nito sa merkado kaysa sa seguridad, kaya naman kinakailangan aniya itong matigil na. Patuloy din ang kampanya ng FBI at Justice Department sa pagpigil ng kampanya ng Chinese government at hackers. Sinabi din ni General Paul Nakasone, puno ng National Security Agency, na ang pagpapaalis ng mga hackers sa US critical networks ay isang patuloy na concern.
Miguel Rey de Leon, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ang dental care plan ng 400,000 Canadian seniors na may edad 77 gulang pataas. Samantala, ang mga may edad 72 to 76 naman ay magsisimula ng makatanggap ng invitation letter para mag-apply sa Canadian Dental Care Plan. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Jenny Rico live. Hi Jenny, ano ba ang kailangan gawin upang makatanggap ng invitation letter para makapag-apply ng dental care plan? Nina, sa kasalukuyan ang makatatanggap ng invitation para mag-apply ng Canadian Dental Care Plan ay ang mga may edad 72 pataas. Isa rin sa qualifications ay dapat ang family net income ay mababa sa $90,000 o halos 4 million pesos kada taon. Ayon sa Service Canada, nasa 400,000 Canadian seniors na ang tumanggap ng invitation para mag-apply sa dental plan. Sa buwan naman ng Marso ay makatatanggap na ng invitation ang mga may edad 70 to 71. Inaasahang sa May 2024 ay magsisimula na ang coverage start date ng ilang qualified individuals at maaari na silang magtungo sa kani-kanilang dentista o oral health provider. Balik sa iyo, Nina. Uy, good news pala yan, Jenny, ano? Pero ano ba yung kasalukuyang dental care plan na meron dyan ngayon sa Canada? Nina, sa kasalukuyan, ang mayroon lamang access sa dental plan ay ang mga may private insurances. Yung mga sa ibang cities, Nina, may nagbibigay sila ng free dental programs at may kanya-kanya rin silang eligibility. At karaniwan dito ay yung mga bata at mga senior din, no? Pero sa ngayon, sa buong Canada na ipatutupad na free dental plan and eventually magdaragdag pa sila ng ages na magiging eligible sa programang ito, Nina. Very similar din dito sa Australia. Mahal talaga ang dental cost dito sa Australia. Gaya din dyan sa Canada. Pero salamat, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada, kung saan may free dental clinics para sa eligible children at seniors. Isinapubliko ng royal family sa United Kingdom ang pagpapagamot ni King Charles sa London Clinic dahil sa magandang resulta nito. Samantala, nagpadala naman ng mensahe si King Charles sa publiko para sa paghikayat ng ibang lalaki na magpasuri ng prostate. Ito ang umatikabong balita ni Gerald Moral. Ang pagpapagamot ng 75-year-old na royal na si King Charles sa London Clinic para sa isang pinalaki na prostate na may positibong epekto upang magkaroon ng kamalayan ukol sa kalusugan ang publiko. Humigit kumulang isa sa 3 lalaki na higit 50 taong gulang ang magkakaroon ng sintomas ng isang enlarged prostate ayon sa datos. Ginagawa naman ni King Charles ang kanyang makakaya pagkatapos ng pagpapagamot niya sa ospital para sa kanyang sakit na benign prostate problem. Pinalabas naman ang monarch noong Lunes at nagpalipas ng 3 gabi sa pribadong ospital ng London na nakangiti at kumaway kasama ang kanyang asawa na si Reina Camille. Sa ngayon, si King Charles ay magpapatuloy sa kanyang paggaling mula sa kanyang tahanan na may sakit na hindi cancerous at isang karaniwang kondisyon sa matatandang lalaki. Anya nito, ginagawa na ang kanyang makakaya pagkatapos ng kanyang pagpapagamot. Gerard Moral, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan na makararamdam ng minus 13 degrees Celsius Arctic freeze ang UK sa buwan ng Pebrero at kinansela ang mga rail at ferry services sa UK matapos tumama ang 80 miles per hour gusts. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live. Abby, ano bang klaseng lamig ang inaasahan ngayon?
Hina ng ibabaw ang snow at mababang temperatura sa UK ngayong papasok na Pebrero ayon sa pinakabagong radar data ng WX charts kung saan nagpakita ng isang -13 centigrade Arctic blast sa mga paparating na araw. Inaasahan na ang temperatura sa northwest ng England ay babagsak sa -4 centigrade sa February 10 at -13 centigrade naman sa Scotland's Central Belt sa paligid ng Glasgow, Stirling at Edinburgh habang -8 centigrade sa Newcastle. Lumalabas sa weather map na maaaring mabalot sa snow ang buong Scotland sa February 10 na may kaunting makikitang snow sa South na Norfolk at South Wales, subalit walang babagsak sa mga central areas. Nagresulta ng kanselasyon ng mahigit sa 40 na train services sa Scotland at pagpapatigil ng ferry services sa kanlurang bahagi ng bansa noong Miyerkules ng umaga ang mapanganib na wind gusts na umaabot sa 80 miles per hour. Ang ganitong weather pattern ay nakatakdang dumaan sa UK bago dumaan sa North Sea at tumungo sa Norway kung saan iniuri na itong bagyo ng mga Norwegian meteorologists at pinangalanang Storm Ingun. Balik sa iyo, Nina. O Abby, tinuturing ba na bagyo sa UK itong same weather pattern? Nina, tinuturing din ito na bagyo sa UK pero hindi nito maapektuhan ang UK storm names na ibinibigay ng meteorologists sa UK, Ireland at Netherlands. Nina? I see. Salamat Abby Valdez mula sa Texas, USA na ang naramdamang 145 miles per hour wind gusts sa Matagorda at Port Lavaca noong September 11, 1961. Isulong ngayon ng mga bansang Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam at Malaysia na kabilang sa ASEAN country ang single tourism destination. Ito ang umaatikabong balita ni Rowena Diaz. Sa layuning mapalakas ang economic value at income, gayon din ang komunikasyon at cultural attractions, isinusulong ngayon ang land connectivity ng mga bansang Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam at Malaysia. Tinatawag na ASEAN Drive Tourism ang scheme na ito na kung saan inaprubahan ito ng mga tourism ministers ng bawat bansa noong nakaraang 27th ASEAN Tourism Forum o ATF 2024 na ginanap sa Vientiane. Nag-propose ang Thailand ng 2 overland tourism routes patungong Vietnam. Mula Thailand, maaaring dumaan ng Laos o Cambodia ang mga travelers upang makarating ng Vietnam. Sa scheme na ito, ang 5 bansa ay magiging isang tourism destination na lamang na maaaring makapag-travel at mabisita ng walang hassle by land. Samantala, ang iba pang detalye sa scheme na ito kasama ang integration of different traffic rules at infrastructures ang tatalakayin pa. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng event launching ng VIP Tour 2024 sa Chicago, USA sa February 16. Samantala, nagtaas naman ng presyo ang USPS ng self-addressed stamp envelopes na karaniwang ginagamit sa konsulado at embahada. Ito ang umatikabang balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Sarado ang Philippine Embassy sa Qatar sa February bilang pagunitaan ng Qatar National Sports Day. Maaari namang makita sa official Facebook page ng Embahada ang listahan ng contact numbers kung may emergencies sa facebook.com/PHNQatar. Iniimbitahan naman ang makababayan natin na dumalo sa event launch ng VIP Tour 2024. Gaganapin ito sa February 16 mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. 2 seats lamang ang may bibigay kada organization dahil limitado lamang ang space para sa mga in-person attendees. Maaari namang manood via Zoom ang mga interesadong makiisa sa event na ito. Makikita ang Zoom information at complete physical address sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Chicago sa facebook.com/PHNChicago. Naglabas ng listahan ang Philippine Embassy sa Oman ng mga newly arrived passports. Maaring maklaim ang passports mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport at resibo sa araw ng release.
Nagtaas naman ng presyo ang USPS ng self-addressed stamped envelopes na karaniwang ginagamit sa mga konsulado at embahada. Ang bagong flat rate ng priority mail envelopes ay $9.85. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. James, ito ang hindi natin makakalimutan kahit kailan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Kahit kailan, ha? Pwedeng-pwede. Forever. O, di ba? Yan, kahit kailan. Kahit kailan. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Raul Jesus mula po dito sa Dakong, Canada. Gusto kong batiin ang nanay ko na si Maria De Jesus at ang aking mga kapatid po na si Leonina Nunag, Lorieta De Leon, and Maricel Yambao, and Derma Yumang. Gusto ko pong batiin si Brother Daniel Rason at ang kanyang buong pong pamilya. Salamat po sa Diyos. Oy, James, ako muna. Siyempre, binabati ko rin si Kuya Daniel at si Ate Arlene at ang kanilang buong sangbahayan. At pagbati na rin ng happy birthday sa aming Yoyoy, baby Yoyoy. Hello sa iyo at get well soon as always, Brother AJ Del Rosario. James, ikaw naman. Ako naman binabati ko siyempre si Kuya Daniel at si Ate Arlene. Gayon na din po. Happy Sabbath anniversary yung ating kaibigan niya si Ate Billie Jean Bristol dyan sa Pilipinas. Pasensya na, hindi kami nakapasyal sa inyo nung kami bumisita dyan. Kinulang ng oras. Gayun pa man, happy Sabbath anniversary po sa inyo. And happy Sabbath anniversary rin kay yung ating kaibigan dito sa Maryland, si Sis Roz Banzon. And sa ngayon naman, happy birthday. Yung belated happy birthday rin pala sa aking mother-in-law, si Mama Andring dyan sa Pilipinas. And ngayon, birthday din ni Brother Elmer Santos. Mula naman yan dito sa Virginia or sa Maryland. Yan. Ano bang masasabi mo sa mga balita natin ngayon, Ate Nina? James, bago yan, isingit ko lang kasi last week nakalimutan ko silang batian. Sina Brother Ray Galano and Sis Marlene Galano. At syempre lahat ng ating mga Facebook and YouTube followers na palagi nakatune in sa UNTV News and Rescue. Ayan, ang balita dito, James, back to school na ang mga bata. Kaya busy-busy ulit ang mga kids and syempre yung mga parents, Makikita natin ngayon sa social media, nakakatuwa kasi ang gaganda ng mga uniforms ng mga bata. At syempre yung mga parents, abala na naman sa paghahanda ng kanilang mga baon sa school. Kaya nakakatuwa dahil excited yung mga bata. Kasi natatandaan ko, James, ewan ko lang nung panahon mo, Kasi nung panahon ko, tamad ako pumasok sa eskwelahan. Every time. Malaki ang agwat. Medyo. Malaki ang agwat. Medyo naaalala ko kasi, James, nung panahon ko, kahit walang bagyo, lagi ako nagtatanong, may pasok ba? Parang araw-araw na lang nagtatanong ako, may pasok ba? Kasi hindi ako mahilig pumasok sa school dati. Kaya ewan ko lang, ikaw ba, kamusta ka noon, James, sa iyong pag-aaral at kamusta ba ang mga bali-balita dyan sa US? Magkaiba tayo, Nina, dahil nung ako'y maliit pa, gusto ko laging pumapasok sa school Kaya nga minsan tinatanong ko din sa kuya ko, may pasok ba ngayon? Wala. Bakit? Sabado Yung pala mag-Sabado. Dahil sa baon? Ganun ba yon? Siguro, kasama na rin yun. Part na rin yun. Siyempre, masaya kasi pag nasa klase ka di ba? Sana ganun nga, sana all. Ngayong mga kabataan kasi dito sa States, dito sa Amerika, ay parang ganun na rin sa siguro ganun na rin sa iba't pa rin ng parte ng mundo, maski sa Pilipinas, yung mahilig na silang mag-games Minsan hindi na sila pumapasok sa school para lang makapag ano man tawag dito sa mga games na yon, hindi na rin ako updated. Games. Pero mga computer games. Pinapagpalit nila yan doon sa edukasyon na kanilang matututunan sa eskwelahan. Minsan, kaya ngayon ay medyo malaki talaga yung kaibahan kasi pinag-uusapan natin yung gap between our generation
and your generation and the future generation. Magkakaiba talaga ngayon. Narinig na. Talagang malawak talaga yung generation gap natin, di ba? Makita mo yung pag-evolve talaga, no, James, dahil iba-iba ang kapanahunan. Pero, nako, talaga naman, James, ang sarap ng kwentuhan natin, napakabilis ng oras. Pero para sa ating mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs chapter 10 verse 19. In the multitude of words there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. Amen. Yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, February 2, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Sa ngalan naman ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and have a nice weekend.